Kung tatanungin ako kung anong yugto ng buhay ko ang hinding-hindi ko makakalimutan, siguro yun yung mga panahon na nasa high school pa lang ako. Itago mo na lang ako sa pangalang Yana. Wala na sa kalendaryo ang edad ko, kaya ang kwentong ito ay masasabi kong sobrang tagal na talaga. Hindi ko na lang sasabihin kung ilang taon na ako, pero sa mga kaedad ko dito, alam niyo naman siguro yung Islam book. Hindi ko alam kung hanggang ngayon meron pa din nun, pero nung kapanahunan ko ay usong-uso yon. Doon mo malalaman kung sino ang crush o jowa ng classmate mo. Kung alta ka, ma-afford mong bumili ng ganon na nakaprint na yung mga tanong. Pero kung katulad kong sakto lang naman ang pera, ay sapat na yung notebook at mano-mano mong isusulat ang mga tanong. Mas maganda din kasi kung mano-mano mong isusulat para maitanong mo lahat ng gusto mong malaman sa mga classmate mo. Minsan kasi kulang yung mga tanong sa nakaprint na. Balik tayo sa story. 4th year high school ako nang mangyari ito. At bilang uso nga ang slam book, ay bumili ako ng notebook at nagsulat ng mga gusto kong malaman tungkol sa mga classmate ko. Inisa-isa ko silang pasagutin sa mahiwaga kong slam book. Then itong isa kong classmate, girl siya. Itago na lang natin siya sa pangalang Gladys. May something sa sagot niya to the point na sobrang nabulabog ang pagkatao ko. Sa tanong na, who is your love? Ang sagot niya ay you, meaning ako. Tapos meron kasi doon na name a song na i-dedicate mo sa isang tao. Ang title ng song na dinedicate niya sa akin ay I Love You. Na nung mga panahon na yon ay hindi ko pa alam kung meron pa talagang nag-exist na ganong kanta. Pagkatapos kong basahin yung mga sagot niya ay napatingin ako sa kanya. Nahuli ko siya nakatingin din sa akin. Para bang hinihintay niya talaga na tingnan ko siya. Nag-smile siya at nag-smile na lang din ako pabalik. Nang mga oras na yon ay hindi pa ako nagladadlad. Medyo pa girl pa ako pero alam ko na sa sarili ko na lesbian ako. Siguro amoy ni Gladys ang totoo kong pagkatao. Binaliwala ko yung nabasa ko. Inisip ko na baka pinagtitripan lang ako ni Gladys. Babaeng babae kasi ang tingin ko sa kanya kaya paano siya magkakagusto sa akin? Lumipas ang ilang araw habang naghihintay ako sa sunod na klase namin ay bigla akong nilapitan ni Gladys. Take note, hindi ko siya tropa. Tinanong niya ako kung nabasa ko na daw ba yung mga sagot niya sa slam book. Tumango ako bilang sagot. Totoo lahat ng sagot ko doon. Bulong niya sa akin sabay halik sa may tenga ko. Biglang uminit yung tenga ko dahil sa ginawa niya. Nagulat ako at napatingin sa kanya. Nakangiti siya sa akin at maya-maya ay tumayo na siya para bumalik sa kanyang upuan. Napasunod ako ng tingin sa kanya. Pag upo niya ay muli siyang tumingin at ngumiti sa akin. Napatungo ako at napangiti na din. Medyo nahiya ako pero kinilig ako ng sobra. Grabe, ang lakas ng loob niya. Kung ako yon, hindi ko yun gagawin kahit pa sobrang crush ko ang isang tao. Hindi ako makafocus sa tinuturo ng teacher namin ng araw na yon dahil hindi mawala sa isip ko yung ginawa ni Gladys. Paminsan-minsan ay sumusulyap ako sa kanya pero parang wala na sa kanya yung ginawa niya. Samantalang ako hindi mapakali. First time na mangyari sa akin na halikan ako ng ibang tao, lalo na't babae pa. Kumbaga virgin na virgin pa ako pagdating sa mga ganung bagay. Nung high school kasi ako ay hindi pa ako ganun kasigurado kung ano ba talaga ang pagkatao ko. Marami akong crush na lalaki pero may isa akong crush na babae. At hindi ko yun ipinapaalam kahit kanino, kaya di ko maintindihan kung bakit may ibang mga babae na ang tingin sa akin ay lesbian ako. Simula nang gawin niya sa akin ni Gladys ay nawala na yung mga nararamdaman ko sa mga crush ko. Unti-unti ko na napapansin si Gladys at madalas niya na akong mahuli na nakatingin sa kanya. Nag-aalangan pa din akong lumapit dahil natatakot akong malaman ng lahat na nagkakagusto ko sa isang babae. Nang minsang mag-isa na lang ako na nakaupo sa bench, at nanonood ng mga nagpa-practice na sayaw ay nilapitan niya ako. Iniiwasan mo ba ako? Tanong niya sa akin. Ha? Hindi naman. Mabilis kong sagot kay Gladys. Umupo siya sa tabi ko at iniabot sa akin ng isang nakatuping papel. Binuksan ko ito. Letter niya pala para sa akin. Hindi ko pa sana babasahin pero gusto niyang basahin ko iyon habang magkatabi kami. Nakasulat doon kung kailan siya nag-umpisa magkagusto sa akin. Hanggang sa kung gaano nakalalim ang nararamdaman niya. Kung alam mo lang kung gaano ako saya tuwing magkatabi tayo. Katulad ngayon, hindi mo lang nahahalata pero sobrang saya ko ngayon, Yana. Mahina niyang wika sa akin.
Halata bang lesbian ako? Tanong ko sa kanya. Napatitig siya sa akin na para bang gusto niya matawa dahil sa tanong kong yun. Halata kita pero hindi ko lang alam sa kanila. Hindi naman ako magkakagusto sa'yo kung alam kong straight ka. Amoy na amoy kaya kita. Natatawa niyang sagot. Natawa na lang din ako dahil kahit anong pagtago ko pala ay may makakahalata pa rin. Gusto kong sumubok pero hindi pa ako ready na malaman ang lahat ng tungkol sa akin. Takot ako mahusgahan, Gladys. Wika ako sa kanya. Alam ko naman, huwag kang mag-alala. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Pero gusto ko lang na malaman mo na ready ako magtago para sa'yo. Sagot naman niya sa akin. Pagkatapos niyang sabihin yon ay nagpaalam na siya. Baka daw kasi tanungin pa siya ng mga kaibigan niya kung ba't kami magkasama. Naiwan ako nakaupo at muli kong binasa ang liham niya. Paulit-ulit ko itong binasa hanggang sa mag-sink in sa akin na totoong gusto niya ako. Ilang araw din na lumipas bago ko naisipang gawa ng liham si Gladys. Inilahad ko doon na gusto kong maging magkaibigan muna kami kahit sa ganong paraan man lang. Naging magpenpal kami kahit na magkaklase lang naman kami. Patago namin tong iniaabot sa isa't isa. Meron din kami ginawang code name para wala makalam sa sekreto namin. Sa mga hindi nakakaalam, ang penpal ay term para sa mga magkaibigan na magkalayo at paggawa ng liham ang kanilang paraan para makamusta ang isa't isa. Sa panahon ngayon, ang kahalintulad ng penpal ay chatmate. Napapansin ko na sa sarili ko na masaya ako tuwing nagbabasa ako ng liham ni Gladys. Hindi ko na rin mapigilan na hindi masabik kapag nakakatanggap ako ng mga liham niya. Sa simpleng pagbabasa ng mga liham ay nakilala ko pa ng gusto si Gladys. Sobrang kalog niya pero may side siya na di mo magugusto makita. Pero ayos lang. Masasabi ko pa din na binigyan niya ng kakaibang kulay ang 4th year life ko. Paminsan-minsan naman ay nakakapag-usap kami ng personal ni Gladys. Sa library ang opisyal na tambayan namin. Wala kasi masyadong tao sa library, kaya doon ay malaya namin nahahawakan ang kamay ng isa't isa. Hindi kami, pero parang kami na tuwing magkasama kami. Favorite daw niyang hawakan ng kamay ko dahil ang lambot-lambot daw nito at ang bango-bango pa. Ako ang masculine pero siya yung mas expressive sa aming dalawa. Mahilig din siya na bigla akong hahalikan sa pisngi, lalo na pag alam niyang wala namang makakakita sa amin. Nakakakilig tuwing ginagawa niya yon. Ang sarap pala sa pakiramdam na alam mong espesyal ka sa isang tao. 3 months bago kami graduate ay napagkasundoan ng buong klase na mag-beach. First and last time namin magsasama-samang magkaklase yon. Ayaw ko sana sumama dahil meron akong kinaiinisang kaklase na ayaw kong makita at makasama, pero pinilit ako ni Gladys. Minsan ko na nga lang daw siya makasama tapos mag-iinarte pa ako. Hindi naman daw kami didikit no sa kinaiinisan ko. Siya lang naman daw didikit sa akin. Nangamba ako dahil baka mahalata kami pero sabi niya huwag daw ako mag-alala. Ipinangako niya sa akin na maghihinay-hinay lang siya. Nakampante naman ako kaya pumayag na rin. Gusto ko din naman siya makasama kahit papano. Dumating ang araw na napagkasunduan. Katabi ko ang mga kaibigan ko. Katabi din niya ang mga kaibigan niya pero yung isip ko, ini-imagine na siya ang kasama. Nag-enjoy lang kami lahat. May nagsiswimming, may nagvivideoke, at may nagdadaldalan. Si Gladys naman ay kumakain habang sumusulyap-sulyap sa akin. Maya-maya ay may naglapag ng isang case ng beer sa lamesa. Lahat daw iinom. Malakas ang loob ko dahil alam kong hindi ako mabilis malasing. Kayang-kaya ko yan kahit gaano pa kadami ipainom sa akin. Tipsy na ang karamihan sa amin, pati si Gladys na bigla siyang tinabihan ng classmate namin lalaki. Nilalandi-landi siya nito. Nakaramdam ako ng selos kaya ibinaling ko na lang sa iba ang tingin ko para hindi ko sila makita hanggang sa maya-maya ay naramdaman ko na lang na nagsusumiksik na sa tabi ko si Gladys. Huwag ka magsiselos ha. Pabulong niyang wika sa akin pero feeling ko na dinig yun ng mga kaibigan ko na katabi ko lang din. Hinayaan ko na lang dahil iniisip kong lasing naman na tong mga to kaya hindi na din nila siguro mapapansin yon. Napatingin ako sa mga kaibigan ni Gladys. Nakita ko sa mga mata nila ang pagtataka kung bakit nagsusumiksik sa akin ang kaibigan nila. At ito pa, ipinatong na ni Gladys ang kanyang ulo sa balikat ko na kunwari lasing na siya at hindi niya nakaya. Siguro tinamaan na din ako ng alak noon kaya medyo nawala na yung pangamba ko
sa mga posibleng sasabihin ng mga kaklase ko. Nginitian ko ang mga kaibigan ni Gladys. Baka kasi sakaling hindi na nila kami titigan at nag-work naman ang ginawa ko. Tuloy lang kami sa inuman. Konti na lang kami dahil yung iba ay hindi na daw kaya. Naubos namin isang case. Nahilo din ako pero nasa wisyo pa din naman. Maya-maya ay nagising si Gladys. Kinukulit niya akong lumipat kami sa ibang cottage. Gusto daw niya akong masolo. Ako naman dahil tipsy na rin ay sumunod na lang sa gusto niya. Wala na akong pakialam kung makita man kami ng mga kaklase namin. Nang makalipat kami, todo yakap at halik siya sa pisngi ko. Nakaakbay naman ako sa kanya. Paulit-ulit niya sinasabi na mahal niya ako at kaya daw niya ibigay sa akin lahat ng gustuhin ko. Para na talaga kami mag-girlfriend ng mga oras na yon. Aware ako na pinagtititigan at pinag-uusapan kami ng mga kaklase ko. Pero ayos lang. Ang mahalaga, masaya ako. Kiss mo ako sa lips. Wika ni Gladys habang nakatitig sa akin. Hindi ako nagdalawang isip, hinalikan ko agad siya. Matagal, mainit at sabik na sabik. Ganon ko siya hinalikan. First time ko makipaghalikan pero parang marunong agad ako. Pagkatapos namin mag-kiss ay niyakap ko siya na mahigpit. Hindi ko na maalala kung ilang beses namin inulit-ulit na gawin yon. Umuwi ako masaya ng araw na yon na hindi iniisip kung ano magiging consequences ng mga ginawa namin. Araw ng Lunes, nasa tamang wisyo na ako. Tulad ng inaasahan, naging laman kami ng usapan ng mga schoolmate ko. Kalat na sa buong school ang ginawa namin ni Gladys. Feeling ko lahat sila nakatitig sa akin, nakakahiya. Sinubukan akong lapitan ni Gladys para pag-usapan ng mga nangyari. Pero iniwasan ko siya. Alam ko may feelings din ako kay Gladys. Pero mas nangingibabaw sa akin yung hiya at yung takot sa panghuhusga ng ibang tao. Tuluyan ko siyang iniwasan hanggang makagraduate kami. Iniwan ko siya sa ere. Alam kong sobra siya nasaktan sa ginawa ko. Ramdam ko yon sa mga titig niya sa akin. Gusto kong humingi ng tawad pero hindi ko alam kung paano. Naging duwag ako. Last year lang nagkaroon ng grand reunion. Nakita ko siya doon. Noon ko na lang ulit siya nakita. May asawa at anak na siya. Ano pa bang ine-expect ko, diba? Hindi naman na nakakagulat kung may pamilya na siya. Nginitian ko siya pero di niya ako pinansin. Napaisip tuloy ako kung hanggang ngayon ba galit pa din siya sa akin. Magkakaroon ulit ng grand reunion sa April. Makikita ko na naman siya doon. Sana hindi na siya galit sa akin. Sana pansinin niya na ako.